Hindi, wala naman sinabing allowance. Sa inabot lang. O, di kinuha ko. May pa-allowance Wala, sa kasi harap. inabot lang. Galing sa OBP. Isang beses. Nakasobre, 15,000. Hindi lang naman ako yung binigyan eh. May pirma ka. May pirma. May pirma. May pirma Saan yun? ka papel. 2023, 2024, Kailan or yung mga 2025? Kailan nangyari? 2022 ng mga bandang October or November pa yan. Parang May split na yon October ng 2022. 2022 pagkaupo ni BBM umalis agad ako. Naging criticism agad ako nag-criticize ko agad si BBM that time. Huwag silang umarte na malinis si Sara Duterte, kaya visit ako I dyan. love it! So dahil nagsalita si Pebbles, binabayaran daw siya, nakakuha daw siya ng allowance. Ang next question dyan, ay bakit? Plantilla ba siya? Empleyado ba siya ng OVP? Malamang sa malamang galing yan sa confidential funds. Or baka ang ilulusot nila, hindi, galing yan sa sahod ni Sara Duterte bilang vice-presidente. Pero even then, mga kotsero, bakit? Isang scoop na pinick up ng mainstream media, mga kotsero, ay itong pasabog ni Pebbles. And it seems, itong pasabog ni Pebbles na ito ay magiging parte ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Oo. Ito yun, panoorin natin, guys. Tanong ko lang po, may isang beses ba o ilang beses ka ba nabigyan man lang ng pera ni BP Sara? Isang beses. Nakasobre, 15,000. Kailan po yun? Kaarawan ng isang DDS. Nasa sobre yung Yes, pera. nasa sobre. Ang nag-abot, staff ng OBP. Uy, wow! Umamin eh. Umamin si Pebbles. Oo, umamin si Pebbles. Na siya daw ay tumanggap ng envelopes. Mahiwagang envelopes, guys. Ayan na naman tayo sa mahiwagang envelopes. Balik tayo sa bayaran, guys. Oo. Huwag silang umarte na malinis si Sara Duterte, kaya visit ako I dyan. love it! Para saan yun? Allowance? Wala allowance daw, pinabibigay. Allowance? May pa-allowance Wala, sa kasi harap. inabot lang. Galing sa OBP. Hindi, wala naman sinabing allowance. Sa inabot lang. O, di kinuha ko. Wala kang pinirmahan na papel, Mami Pebbles. Hindi lang naman ako yung binigyan eh. Ay, may pirma. May pirma. May pirma ka. May pirma. May pirma. May pirma Saan yun? ka papel. 2023, 2024, Kailan or yung mga 2025? Kailan nangyari? 2022 ng mga bandang October or November pa yan. Parang May split na yon October ng 2022. 2022, di ba? 2022 pagkaupo ni BBM umalis agad ako. Naging criticism agad ako nag-criticize ko agad si BBM that time. So, kung nakatanggap siya ng one time, kung inamin niya na nakatanggap siya ng one time, mas talo na siguro nung tumagal pa. Kasi mas desperado sa publicity or sa paglilinis ng pangalan ng mga Duterte nung sumunod na mga taon eh. So, kung noong 2022, nagbibigay na ng envelope, how much more 2023, 2024, lalo ngayon 2025. Noon ko pa kinukwento sa inyo to na 2022 pa lang gusto na nilang i-distab. 2024 pa lang, kinuwento ko na sa inyo yung story na yun. Ngayon lang nagkakaroon ng kalinawan, ngayon lang nagkakaroon ng patunay, di ba? So, ibig sabihin, kung si Pebbles nakakatanggap ng bayad, how much more yung mga malalaki? Like SAS, si Hitad. Baka hindi natin alam, kada expose ni Hitad, may kapalit yun na cheque. Imagine, kumita na si Hitad sa views, kumita pa siya sa cheque. Hindi mo, boy! Mukha kang pera, boy! Kung yung mga maliliit na ambo na ng... Eto, magkano sabi niya? 15,000? Magkano sabi ni Pebbles? 15,000 daw, di ba? How much more yung mga malalaki? Siguro mahina ang mahina ang 200 to 250,000 kada buwan. Di ba? Yung kapag nag-expose, umaabot ng 1 million views. Kasi marami kasi mga DDS na uto-uto eh. Siyempre, mga DDS, kamal na kamal sa mga sa mga ipangbabato sa administrasyon. Jason Sa nga, 1 million eh. Feeling ko siya pinakamalaki, si Jason Sa. They're being paid to destabilize. At yun yung pangit doon eh. Alam niyo yun? Mas masahol ka pa sa NPA. Nakakatawa lang kasi mga kotsero, it seems, si Sara Duterte, ito talaga yung kanyang naging diskarte. Yan o. Naalala niyo to? Yung kay Mercado. Yung mga envelope na ibinigay ni Mercado kay Mercado. Naalala niyo to?
September 25, 2024. Oh, inilabas to ni Mercado binigay sa kanya September 2023. Hanggang September 2023 pala. 9 months. Kaya 9 envelopes. Every envelope meron 50K. Bakit siya yung binigyan? Kasi siya ang head of procuring entity. Procuring, bumibili o kumukuha. Procure, kumukuha. So sila yung bumibili ng mga materyales para sa DepEd. Kailangan ni DepEd ng desk o si Hope ang kakausapin. Kailangan ng mga materials, mga books and everything, si Hope ang kakausapin. Office supplies, si Hope ang kakausapin. Laptop, si Hope ang kakausapin. Head of procuring entity. Kasi siya yung bibili. Ganoon. Ngayon, bakit kailangan si Hope o itong si Mercado ang bigyan ng envelope? Kasi mga kotsero, ikaw yung direktang nakikipag-usap sa mga supplier. At kapag ganun, pwede mo kausapin si supplier. Ganito ho kumikita ang mga government offices or government officials na corrupt pagdating dyan sa procurement. Tsaka kausapin mo si supplier. Sabi mo kay supplier, kano presyo mo dyan? Sabi nating 100 pesos po isang peraso. Okay, 100 pesos. Sige, sige. Ganito gawin natin. Kinuusap kasi ako ni secretary. At sabi niya sa akin ganito, kukunin ka namin. Kuha kami marami. Kikita ka sigurado. Kikita ka. Pero, magbigyan mo kami ng mas mababang presyo. Pero sa resibo, dapat 100 pesos pa rin Kasi makukuha tayo Mag-report kasi kami sa COA Kailangan 100 pesos pa rin sa resibo Bawasan mo na, sa amin na yung discount. Kasi sekretary na yung discount para sure ikaw ang kukunin namin. Sure bull ka. Syempre, negosyante. Papayag na lang yun. So, binayaran. Kaya binayaran si Head of Procurement Entity. Pero kulang yung kwento. Kasi kung si procurement lang ang kakausapin mo, meron kang Bids and Awards Committee. Siya yung nag-a-approve ng mga bidding. Syempre, si Bids and Awards Committee, meron ding lagay. Si Bids and Awards Committee Director Resty Osias said this after being asked by Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano about this issue. Ano yung kanyang inamin? Tumanggap din daw siya ng envelope. Siyempre, meron si procurement, siya yung naghahanap ng supplier. Di may napili na siyang supplier, di ba? O ito yung meron tayong nakausap. Maganda yung presyo, kikita rin tayong lahat. Happy sa atin si Sek kasi meron para sa kanya. Kaya ngayon, kakausapin mo ngayon si Bids and Awards Committee. Kakausapin mo, sabihin mo, Sir, meron na akong supplier, kikita tayo dito. May supplier na ako mahusay. Maganda yung presyong binigay sa atin. Mag-i-issue siyang resibo, 100 piso, pero ang ibibigay niya sa ating presyo, 50 pesos lang. So, kumita ng merong 50%, nakakay nakakay DepEd na. Yun na yung kurakot. Pero kailangan siya yung piliin nyo, Hindi pwedeng hindi. Siya yung piliin nyo. Kasi pag hindi nyo siya nakuha, wala tayong kita. Hindi happy si Sek. Hindi magiging happy si Sek. Oo, kailangan meron kasi kay Sek Oo, baka matanggalan tayong trabaho. Oo. Yun. So dahil nagsalita si Pebbles, binabayaran daw siya noon, nakakuha daw siya ng allowance. Allowance galing sa DepEd. Ang tanong ngayon, ang next question dyan, bakit? Plantilla ba siya? Empleyado ba siya ng OVP? Malamang galing yan sa confidential funds. Or baka ang ilulusot nila, hindi, galing yan sa sahod ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. Pero even then, mga kotsero, bakit? Ba't hindi ba sarilinin yung sahod mo? Ganun ka ba kayaman? Kaya mo magbayad ng pulutong ng vloggers gamit ang sahod mo? Ngayon, kailangan mo ngayon magpakita ng papeles. Papeles ulit. Magkano bang sinasahod mo? Magkano ba expenses mo sa isang buwan? Bakit naisingit mo pa yung mga vloggers mo para mag-destabilize? Di ba ang daming pag mas maraming palusot, mas maraming nauungkat.